Sa totoo lang po, yung testimonya po ni Ms. Acosta na nagsasabing sa pangalang Pangulong Duterte mismo ay nagbigay ng utos na ibigay po yung 125 million to Colonel Chica, sapat-sapat na ho yun eh. Doon sa pagpapakita po ng maling paggamit ng confidential funds. In fact, yan pong mismong pag-uutos na yan at pagbibigay kay Mr. La Chica ng pong 125 million in confidential funds, yan po yung naging batayan nung pong Notice of Disallowance for 2023. In fact, kaya po nang binanggit po natin, yung pong PSA, kasama ho yan doon sa mga nakatakda na isalang dito po sa ating bahagi ng confidential funds misuse article. No? So, mailalatag po doon yung mabinanggit na po during the House Justice Committee proceedings kung saan may pag-aaral po yung PSA na ito pong mga taong ito, katulad ni Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, at iba pa, ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi namatay sa Pilipinas. Wala po sila sa PSA database. So, maipapakita ho talaga natin yung pong pagiging peke, fictitious nito pong mga taong ito. At syempre, doon ho natin makikita na doon natatapos sa acknowledgement receipts yung pong pagpapakita noong pong daloy po ng pera nito pong confidential funds na ito. So, ibig sabihin, dagdag pong pagpapakita ito na talaga pong meron pong nangyaring kababalaghan, maling paggamit dito po sa pondo ng bayan. Sa totoo lang po, yung testimonya po ni Ms. Acosta na nagsasabing sa pangalang Pangulong Duterte mismo ay nagbigay ng utos na ibigay po yung 125 million to Colonel Chica, sapat-sapat na ho yun eh. Doon sa pagpapakita po ng maling paggamit ng confidential funds. In fact, yan pong mismong pag-uutos na yan at pagbibigay kay Mr. La Chica ng pong 125 million in confidential funds, yan po yung naging batayan nung pong Notice of Disallowance for 2023. In fact, kaya po nang binanggit po natin, yung pong PSA, kasama ho yan doon sa mga nakatakda na isalang dito po sa ating bahagi ng confidential funds misuse article. No? So, mailalatag po doon yung mabinanggit na po during the House Justice Committee proceedings kung saan may pag-aaral po yung PSA na ito pong mga taong ito, katulad ni Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, at iba pa, ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi namatay sa Pilipinas. Wala po sila sa PSA database. So, maipapakita ho talaga natin yung pong pagiging peke, fictitious nito pong mga taong ito. At syempre, doon ho natin makikita na doon natatapos sa acknowledgement receipts yung pong pagpapakita noong pong daloy po ng pera nito pong confidential funds na ito. So, ibig sabihin, dagdag pong pagpapakita ito na talaga pong meron pong nangyaring kababalaghan, maling paggamit dito po sa pondo ng bayan. Sa totoo lang po, yung testimonya po ni Ms. Acosta na nagsasabing sa pangalang Pangulong Duterte mismo ay nagbigay ng utos na ibigay po yung 125 million to Colonel Chica, sapat-sapat na ho yun eh. Doon sa pagpapakita po ng maling paggamit ng confidential funds. In fact, yan pong mismong pag-uutos na yan at pagbibigay kay Mr. La Chica ng pong 125 million in confidential funds, yan po yung naging batayan nung pong Notice of Disallowance for 2023. In fact, kaya po nang binanggit po natin, yung pong PSA, kasama ho yan doon sa mga nakatakda na isalang dito po sa ating bahagi ng confidential funds misuse article. No? So, mailalatag po doon yung mabinanggit na po during the House Justice Committee proceedings kung saan may pag-aaral po yung PSA na ito pong mga taong ito, katulad ni Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, at iba pa, ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi namatay sa Pilipinas. Wala po sila sa PSA database. So, maipapakita ho talaga natin yung pong pagiging peke, fictitious nito pong mga taong ito. At syempre, doon ho natin makikita na doon natatapos sa acknowledgement receipts yung pong pagpapakita noong pong daloy po ng pera nito pong confidential funds na ito. So, ibig sabihin, dagdag pong pagpapakita ito na talaga pong meron pong nangyaring kababalaghan, maling paggamit dito po sa pondo ng bayan. Sa totoo lang po, yung testimonya po ni Ms. Acosta
na nagsasabing sa pangalang Pangulong Duterte mismo ay nagbigay ng utos na ibigay pa yung 125 million to Colonel Chica, sapat-sapat na ho yun eh. Doon sa pagpapakita po ng maling paggamit ng confidential funds. In fact, yan pong mismong pag-uutos na yan at pagbibigay kay Mr. La Chica ng pong 125 million in confidential funds, yan po yung naging batayan nung pong Notice of Disallowance for 2023. In fact, kaya po nang binanggit po natin, yung pong PSA, kasama ho yan doon sa mga nakatakda na isalang dito po sa ating bahagi ng confidential funds misuse article. No? So, mailalatag po doon yung mabinanggit na po during the House Justice Committee proceedings kung saan may pag-aaral po yung PSA na ito pong mga taong ito, katulad ni Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, at iba pa, ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi namatay sa Pilipinas. Wala po sila sa PSA database. So, maipapakita ho talaga natin yung pong pagiging peke, fictitious nito pong mga taong ito. At syempre, doon ho natin makikita na doon natatapos sa acknowledgement receipts yung pong pagpapakita noong pong daloy po ng pera nito pong confidential funds na ito. So, ibig sabihin, dagdag pong pagpapakita ito na talaga pong meron pong nangyaring kababalaghan, maling paggamit dito po sa pondo ng bayan. Sa totoo lang po, yung testimonya po ni Ms. Acosta na nagsasabing sa pangalang Pangulong Duterte mismo ay nagbigay ng utos na ibigay pa yung 125 million to Colonel Chica, sapat-sapat na ho yun eh. Doon sa pagpapakita po ng maling paggamit ng confidential funds. In fact, yan pong mismong pag-uutos na yan at pagbibigay kay Mr. La Chica ng pong 125 million in confidential funds, yan po yung naging batayan nung pong Notice of Disallowance for 2023. In fact, kaya po nang binanggit po natin, yung pong PSA, kasama ho yan doon sa mga nakatakda na isalang dito po sa ating bahagi ng confidential funds misuse article. No? So, mailalatag po doon yung mabinanggit na po during the House Justice Committee proceedings kung saan may pag-aaral po yung PSA na ito pong mga taong ito, katulad ni Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, at iba pa, ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi namatay sa Pilipinas. Wala po sila sa PSA database. So, maipapakita ho talaga natin yung pong pagiging peke, fictitious nito pong mga taong ito. At syempre, doon ho natin makikita na doon natatapos sa acknowledgement receipts yung pong pagpapakita noong pong daloy po ng pera nito pong confidential funds na ito. So, ibig sabihin, dagdag pong pagpapakita ito na talaga pong meron pong nangyaring kababalaghan, maling paggamit dito po sa pondo ng bayan.